Okay. Yes po. Magandang tanghali, magandang araw, magandang gabi sa araw na ito. Ako po Sister Annie na magpapahayag po ngayon ng daily devotion po, ng 40 days daily devotion ng CLF. Okay po. Ang ating pong topic ngayon is personal views ng commitment. Yan po. Tayo po manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus, Father. Lord, nihingi ko po, Lord God, ang iyong presensya, Panginoon, sa oras dito, Lord God. Pangunahan niyo po ako sa panalangin ito, Panginoon, sa oras nito, Lord God. Balutan niyo po ako ng iyong pakpak, Panginoon, Lord God, na maipahayag ko po, Panginoon, ang yung salita, Panginoon, Lord God, sa oras na ito at sa araw na ito, Panginoon. Sino man makakarinig, Panginoon, na bless, Panginoon, Lord God. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat, sa inyo po ang naibigay ang lahat ng aming panalangin, Panginoon. Ito po ang samot dalangin ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Sa ating pong devotion na everyday, devotion po ng CLF, ang text po na ko po, nakipapahayag ko po ay ito po yung binigay sa akin ni Lord. Kasi nagtanong ako sa kanya kung ano, Lord, pwede pong Lord na hinihingi ko yung verse bago ako mag-aral kung ano po yung sasabihin. Ito po yung binigay sa akin ni Lord. Kawikaan 16 verse 3. Sabi po dito, pagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Yan po. Sa atin po kasi, sa atin pong nakakakalagas bang, sa atin po bilang Kristiyano po, bilang Kristiyano po, tayo po ay nakapag-commit kay Lord. At tayo ay tungkulin para sa ating Panginoon bilang Kristiyano. Ang share ko po, yung sabi po dito sa personal view, experience, and encourage kung paano ka nag-commit kay Lord. Kung paano mo na-experience yung pagko-commit mo kay Lord, ganyan, kung paano mo siya na-review sa buhay mo. Sa akin po kasi sa akin po yung pagiging view bilang commitment kay Lord. Ito nga po sabi dito sa ang talata po na binasa natin ay ito po ay yung nagsasabing nagpapayo na bago gumawa ng desisyon at sa pagsamba ng Diyos, dapat po ay hinihingi natin yung gabay sa Kanya. So bago tayo mag-commit, hingi natin kay Lord yung gagawin natin. Halimbawa po yung mga gawain na katulad po sa CLF po, at may gawain po tayo doon at normal po na nakakamit po tayo. Siyempre po, kailangan po natin ng gabay ng Panginoon. Katulad po sa ginagawa namin ngayon, nakakamit po kami ng daily devotion. Ito po dapat po ay inaaral po muna natin, hinihingi natin sa Panginoon yung word bago po tayo humarap sa mga manonood o sa Panginoon. Hihingi natin yung gabay ng Panginoon para. So, sa commitment po kasi, akin po, sa palagi ko sa akin, yung commitment ko kay God is, ang dami pong pangyayari sa commitment. Nung nag-commit po ako kay Lord, talaga pong sinabi ko sa Panginoon na, Lord, na nag-commit ako sa inyo, na kayo po ang bahala, kayo po yung nakakaalam kung ano pong gagawin. Hinihingi ko lagi yung niya, guidance niya, hinihingi ko lagi yung kalooban niya, kung ano po yung mangyayari, kung ano po yung kalooban niya ngayon, kung ano kalooban niya mamaya, ganyan po. Hinihingi ko po yun lagi sa Panginoon. Kasi nakakomit po tayo sa Kanya. Just sa kailangan po ay lagi po natin tinatawag siya, lagi po tayong humihingi ng gabay sa Kanya para sa mga gagawin natin. Ang gagawin natin sa isa. Kahit po sa ibang lugar, kung meron tayo pupuntaan, meron tayong mga pagsamba, tulad sa pagsamba natin, di ba po ba? Every week, dapat sumasamba tayo. Pero
minsan nagkakaroon po tayo ng struggle na nagkakaroon po ng minsan walang ganito, walang ganyan, minsan nalibisi po tayo. Pero po pag hinihingi po natin kay Lord yung, Lord, meron po kaming gawain ngayon, meron po kaming pagsamba ngayon, meron kaming kababayan. Lahat po nung kinumit natin na gawain, hinihingi po natin lagi yung time. Hinihingi po natin lagi yung oras sa Panginoon, na bigyan tayo ng oras, bigyan tayo ng gabay, ganyan. Kasi nakakomit tayo eh. So si Lord po, gumagawa po siya ng paraan para po matugunan magawa natin yung dapat natin gawin. Gumagawa po siya ng paraan, gumagawa siya ng katulad ng mga ganitong oras na dapat nakakomit po tayo ng daily devotion. Hinihingi ko po kay Lord, paano po ako makakapag ng daily devotion na maraming gawain, maraming trabaho sa bahay. Pero po si Lord po yung gagawa ng paraan. Yun po yung sa akin po sa pagkukumit po talaga, napakahirap po magkumit sa Panginoon. Dahil minsan hindi natin alam kung magagawa natin ng tama o magagawa ba natin yung kinamit natin time, kinamit natin oras, kinamit natin ministry. Lalo na pag sa ministry, talagang napakahirap po natin. Minsan mahirap, minsan naman po masarap mo mag-commit sa Panginoon dahil mararamdaman mo po yung saya, makakaramdam ka lagi ng yung kagaangan ng pakiramdam, kagaangan ng problema, yung lahat ng problema nilulutas, ganyan. Kaya sa akin po ibilang isang mananampalataya at nakakomit kay Lord, nakakomit sa simbahan po ng CLF. Lagi ko pong hinihingi yung gabay nila. Lagi ko pong hinihingi yung gabay ng Panginoon para sa akin. Dahil dito sa sitwasyon ko po ngayon, lalo na ngayon po na ang layo po ng church namin sa Malabon, nandito po kami sa Valenzuela. Tapos ang layo po ng church sa Malabon. Nagkakaroon po talaga ako ng struggle na minsan hindi nakaka-attend ng gawain, hindi nakaka-attend ng pagsamba. Pero lagi po hiningi kay Lord, pray ko po lagi na maka-attend po ako, makapunta po ako, although ang layo po nung lugar namin, na paano ako makakarating doon, ganun. Minsan struggle na walang pamasahe, pero awa ng Diyos naman po, nahahatid naman po ako ng anak ko nahahatid naman po ako sa biyahe. Hindi mo ako sinabihan na uminom ka ng 50,000 pesos? Wait lang. Yung aking sounds nawawala. Wait lang. Ayan. Ayan po. Ayan po, yung pa yung struggle ko na minsan wala. Pero po, nagpapahatid po ako para po less pamasahe, kapasundo, gano'n po. Bilang isang, lalo na po ngayon, nakakomit ako ng makapagtayo ng church sa Valenzuela, pero hindi pa po namin naayos. Lagi ko pinag-pray kay Lord na, Lord, alam ko po na kayo po yung nakakaalam na meron kasi yung plano nyo, iba naman sa plano natin. Katulad ng Panginoon kasi may mga plano siya na hindi natin alam. Although nagpaplano tayo na dapat dito, dapat ngayon, dapat banda dito, banda doon na paghahanap. Pero yung oras namin na paghahanap, minsan nawawala. Pero sabi ko nga kay Lord, may time yun na ano man yung ministry na binigay niya sa amin, ano man yung kinumit namin bilang isang leader or elder ng church ng Valenzuela, Church of the Living Faith ng Valenzuela. Andun po yung prayer po lagi hinihiling ko lagi kay Lord na, Lord, lagi po sinasabi sa kanya na, Lord, kayo naman po yung nakakaalam.
kayo po yung nakakakita sa amin, kayo po yung nakakakita ng kalaban namin. Kung ano nasa puso namin, na gusto namin magpatuloy sa gawain. Gusto namin ipagpatuloy ang gawain. Hinihiling lang namin kay Lord na pakita niya sa amin kung nasaan at kung saan nilalagay ang CLF Valenzuela. Yun po. Sa bilang isang committed na bilang isang nag-commit ng CLF Valenzuela, I pray Lord na gabayan niya kami, Ate Cora, guide niya kami kung saan kami dapat na magpwesto, maglagay ng church. Pero alam po naman natin na ang Lord po hanggat hindi, sabi po nga, di ba, ang pangako ng Panginoon, ipangako niyo. Hindi yan pwedeng hindi mangyari. Mangyayari at mangyayari. Yun po yung talagang nangyari. Kasi sa buhay natin, kapag tayo lagi umaasa sa Panginoon, sabi nga, di ba, kung tayo umaasa sa Panginoon, pagpakalaan niya tayo, kung tayo nasa Lord, na tayo umaasa tayo sa Kanya, ay magpapatuloy tayo sa pagsamba sa Kanya, paghiling, yung hindi tayo nawawala. Hindi tayo mawawala sa buhay natin. Lagi tayo nasa Panginoon. Dahil sa sobrang dami ng problema natin, hindi na po natin nakakaya. Si Lord lang po yung kakakipan natin. Dahil bilang isang Kristiyano po, naniniwala po ako na ang buhay po natin, kung wala tayo sa Panginoon, hindi pa natin kakayanin. Hindi pa natin kakayanin. Hindi katulad po nasa Diyos tayo, nakakita tayo sa Panginoon. Andun po lagi yung kanyang kabutihan sa atin. Hindi na tayo pababayaan. Sa dami ng dumating na problema sa akin, sa dami ng dumating na struggle, sa dami ng dumating na trials, ang sobrang tiwala ko sa Panginoon. Sobrang niya akong hiniyakap, sobrang niya akong ginabayan. Ganon yung ginawa sa akin ng Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit sa ang lakad, kahit sa ang problema na pinangakas sa kanya, kahit ko naririnig sa kanya, naririnig sa Panginoon. Hindi kita pababayaan. Lagi tayo kasama. Lagi ko na akong kasama. Kasi talaga po, sa buhay ko natin ngayon, sa buhay ko, mismo ako po, naka-experience ng mga bagay, ng kabutihan ng Panginoon. Mismo ako po, naka-experience na kung paano ako ginagawa. Ito po din naka-experience din po ako ng mga kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Lalo na sa buong pamilya. Kung paano binasan ng Lord ang buhay ng mga kung paano kung binuhay ng Lord ang buhay ko. Bilang isang Kristiyano, hindi naman po tayo perfecto. Minsan bumabagsak, minsan minsan tatayo, pero lagi natin kasama ang Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Basta po, tayo lang po, pag nag-commit tayo sa Panginoon, pagka hindi natin nagagawa yung pinunit natin, ask the Lord po, ask ka na lang, oh Lord, sorry Lord, kasi hindi ko nagawa ngayon. Tapos, after nun, siyempre, doon ka pa rin. Gawin mo yung nararapat, yung ka kay Lord ng gabay, yung kay Lord hindi ka kay Lord sa kanya ng mga gabay, para mangyari yung layunin mo. Yun yung sabi dyan sa Hawikan 63, na lagi tayong hihingi ng gabay sa Panginoon kung meron tayong gagawin. Lalo na importante yung pagkukumit natin, kasi yung hindi natin kakayanin kapag sarili lang natin. Kailangan lagi tayong hihingi ng tulong sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po, at
manalangin po tayo. Sana po ay may napulot kayo kahit na po saglit lang yung aking daily devotion. Pray po tayo. Sige po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, Lord God, na binigyan mo ko ng oras, Lord, na makapag-live, Panginoon, Lord God, para sa gawain ito, Panginoon, Lord. Sige po lang po pinagkakatiwala, Panginoon. Maging po ang nasa harap ng screen na to, Panginoon, Lord God, na nanonood, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Ang gabayan mo, Panginoon, pati ang mga nanonood na may sakit, Panginoon, Lord God. I pray, Lord God, na pagalingin mo sila, Panginoon. Mahaba po ang iyong kamay, Panginoon, para sa panalangin ito at makarating sa kanila ang kagalingan, Panginoon, Lord. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung kami patawag sa iyo, Panginoon, na lagi mo kaming gagabayan, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon, kung kami laging tatawag sa iyo, Panginoon, Lord God. Kung kami nananalangin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa bawat hakbang na gagawin ko, Panginoon, ikaw ang aking kasama, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ikaw ang aking samot dalangin, Panginoon. Ang ngalan ni Jesus. Amen. Bessie! Ayan po. Thank you po. Salamat po.